Ngayon, ako at ang pinakamamahal kong tao ay magtatapos ng 10 taong pagmamahala at magpapakasal na. Lin Feng. Napag-usapan na namin ni Mama at Papa kung seryoso kang pakakasalan ako, pirmahan mo itong kontrata na ito. Nianru, magpapakasal na tayo. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ako lang ang anak ni na Mama at Papa. Pagkatapos kong ikasal sa pamilya Su, ako na ang magiging Su. Dapat mo ipakita ang iyong sinseridad. Pero, ang Grupo Su ay itinatag ng aking mga magulang. Kung pipirmahan ko ang kasunduang paglilipat ng shares, hindi ba ito tama? Manugang, nag-iisip ka ng masyado. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Grupo Su. Ang pamilya Su ay sayo. Si Nianru ay hindi naman gusto ang kaunting shares. Ang gusto niya ay ang iyong garantiya. Papa, Mama, tama kayo. Pipirmahan ko. Mula ngayon, ang pamilya Su ay inyo na. Sige. Halika, Lin Feng. Para sa ating kasal, tagay tayo. CJ. Nianru. Ang tiyan ko masakit. Nianru, ano ang ibinigay mo sa akin? Ano sa palagay mo? Manahimik ka na lang at mamatay ka. Nianru, bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit? Simula nang pumayag akong pakasalan ka, walang sandaling hindi ako nagsisi. Ang tunay kong minamahal, simula't simula pa, ay si Yizhao lang. Binatas, ang yaman at karangyaan mo sa buhay. Ako na ang magtatamasa. Tara na. Dapat na tayong pumunta sa kasal natin. Hindi ba't namatay ako sa kasal? Dahil nilaso ni Qiao Nianru. Ito ba ay muling pagkabuhay? Nabuhay ako muli pabalik sa panahong pipili ng mapapangasawa. Anak, anong ginagawa mo dyan? Anak, ano nang nangyari sa iyo? Mama, ayos lang ako. Mabuti naman. Bilisan mo, dito sa loob ay mga babaeng mula sa dakilang angkan. Bilisan mo, pumili ka ng gusto mo. Bilisan mo. Ano pa bang pipiliin? Hindi mo ba alam na gusto ng anak natin si Qiao niya? 10 taon na. CJ, kung gayon, Qiao Nianru, mamili ng araw para sa dot at kasulatan. Opo, Ginoo. Hindi pwedeng si Qiao. Dati hindi ko kilala si Qiao Nianru. Napakamasama ng puso niya. Hindi na dapat maulit ito. Papa, Mama, nagdesisyon na ako. Si Qiao Nianru, kahit sa pagkatao o sa pamilya, hindi karapat-dapat sa pamilyang tsunami. Kaya naman, nagdesisyon na ako. Piliin siya. Hindi ba siya madre? Madre. Anong madre? Siya ay ang dalaga ng Lin family sa Minsao. Pero mula pagkabata, tapat sa relihiyon lang. Ay, naku, ang pagbabalik ng Suwail ay gintong hindi matatawaran. Sa wakas, naiintindihan mo na rin ang aming mabuting hangarin. Tatawag na ako ngayon. Tatawag sa Lin family sa Minsao. Mahal na Ginoo, mayroon pa kayong dadaluhan ngayong gabi. Kaganapang pangkawang gawa. CJ, ihanda mo ang sasakyan. Sige po. Anak, ang ating mga pamilyang Su at Li ay mga mararangal na pamilya. Ang pakikipagkasundo sa Lin family, mas mabuti pang itago muna. Mama, naiintindihan ko. Oh, Siu, tingnan mo ang batang lalaki kung magugustuhan mo siya. Papa, sabi ko na, ayokong magpakasal. Oh, Siu, aking mabuting anak, tingnan mo lang, isang sulyap lang. Paano siya napili? Hoy, Ginoong Su, dumating na si Ginoong Su. Ginoong Su, maaari po bang magtanong, saan pamilya kayo makikipagkasal? Ang pamilyang Su, bilang nangungunang pamilya sa bansa, lahat ng dilag, nais kayong pakasalan. Ngunit alam ng lahat, mahal mo ang nag-iisang anak ng Qiao family. Siguradong siya ang pipiliin mo. Si Su Lin Feng. Sumuko ka na. Hindi ko talaga kayo mapapangasawa.
Siya ang hinahanap ng batang Ginoo, ang babaeng hinabol niya ng 10 taon. Ang buong pamilyang Kiao, umunlad dahil sa pamilyang So, naging mayaman. Su Rinfeng, nasabi ko na ito ng maraming beses. Ayokong pakasalan ka. Bakit mo ba ako pilit na hinahawakan at ayaw bitawan? Nakakakita naman kayong lahat. Sinong nakakita sa akin na pilit kang hinawakan? Ang pamilya nyo, dahil sa inyong posisyon sa negosyo, maaari bang basta na lang desisyonan ng buhay ko? Binababoy mo ang aking dignidad. Sinasabi ko sa iyo, kahit na magpakasal tayo sa hinaharap, hindi kita bibigyan ng pansin. Ro, huwag ka nang magsalita. Ang pamilyang Su, sa Yunjo, ay makapangyarihan. Ang mahal ko, ay si Yijo lamang noon pa man. Kahit pa mapilitan dahil sa pamilya, magpakasal sa iba, hindi ko pa rin ang pagmamahal ko kay Yijo hahatiin. Sino ang lalaking ito? Ang pinuno ng negosyo sa Yunjo. Ano naman kung siya ang nag-iisang anak ng So? Si Miss Kiao naman, hindi niya pinapansin. Gusto lang niya anak ng bagong yaman. Batang Ginoo So. Alam kong kinamumuhian mo ako, pero walang kasalanan ng mga magulang ko. Pauli mo sila sa mga gwardya. Ang tatay ko, namatay dahil sa atake sa puso. Batang Ginoo So. Kailan ko pinatalsik ang tatay niya? Nagmamakaawa ako sa'yo, pakawalan mo kami, kahit pa. Makasama mo si Ro. Gusto ko rin. Ki Izao. Sinusubukan mong ipahamak ako. Yijo. Ayos ka lang ba? Su Linfeng, humingi ka agad ng tawad kay Yizhao. Kung hindi, kahit ang Kiao namin ay di makapantay sa sunyo. Tatangihan ko rin ang kasal. Talagang di ko pakakasalan. Ang lalaking malupit na gaya mo. Kiao Nianru. Pangarap mo yan. Hindi ko talaga hihingi ng tawad. Su Linfeng, pagsisisihan mo yan. Ginoong Su, kayo ang bida ngayong gabi. Ginoong Su. Huwag mo na siyang pansinin. Ang babaeng ito, ayusin ang sarili niyang lalaki. Tama lang yan. Huwag kayong mag-alala. Ang Su Linfeng na ito ay hinahabol ang anak ko ng 10 taon. Paano siya susuko dahil lang sa isang sampal? Sa loob ng wala pang 30 segundo, siguradong babalik siya, luhod at hihingi ng tawad. Sunduin mo ako sa labas. Su Linfeng, naaalala mo pa ba ako? Hindi kita kilala. Ang nakakainis na Su Linfeng, bakit hindi pa siya bumabalik? Kanina, lumabas ako kasama si Ginoong So. Nakita kong umalis na. Impossible. Kung ganyan siya, ayaw na niyang magpakasal. Tara na. Lumabas tayo para tingnan. Tara na. Paanong naglakas loob siyang ipahiya ako? Paanong naglakas loob na mahiya sa piging? Kapag nakita ko siya, papatuparin ko siya para lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Binibining Lin, para sa Ginoong So na ito, nagmadali ka ng magdamag mula Minjo patungong Yu, pero hindi ka niya maalala. Malamang siya ay nakaranas ng problema. Okay lang. Ang regalo sa kasal ay naipadala. Sa hinaharap, marami pang oras sa nakaraan. Binibining Lin. Talaga? Ang anak ng Lin mula Minsao ay narito rin pala sa charity gala. Magandang araw, Binibining Lin. Ako ang pangulo ng Kiao Group sa Yonsao. Sa pandaigdigang summit, kasama ang iyong ama, nagkita na kaming minsan. Oh, hindi ko pa narinig. Hindi mahalaga kahit hindi ko pa narinig. Pagkatapos ng lahat sa mundo ng negosyo, kumpara sa Lin ng Minsao, malayo pa ang agwat. Tama. Binibining Lin. Sakto, makalawa, ang anak ko, at ang panganay na anak ng Su Group. Ang engagement party ni Su Linfeng. Kung may oras ka, sana ay dumalo ka. Ikaw, at ang engagement ni Su Linfeng. HMM. Naku, ang binata ng pamilyang Su, mahigit 10 taon nang nanliligaw sa anak ko. Sa wakas, naging matagumpay ang lahat. Sa tingin ko, hindi ba't gustong samantalahin ang pamilya upang makasapi sa pamilyang Su? Anong sinasabi mo? Gusto niya akong pakasalan. Gusto talaga niya akong pakasalan. Hindi pa nga ako gustong magpakasal sa kanya. Tungkol sa inyong kasunduan, alam ba ni Su Linfeng? Ang imbitasyong ito, malamang hindi naman ito ang sariling gawa ng pamilyang Kiao. Ikaw. Hoy, Hindi, Binibining Lin, tignan mo. Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo itong. ang ibig kong sabihin ay, huwag kang mangarap ng hindi makatotohanan. Umuwi ka na. Teka. Ang babaeng iyon kanina.
Bakit parang pamilyar siya? Senyor, kanina pa, sinabi ng magulang mo, ang imbitasyon sa kasunduan ng Lin family ay dumating. Pumili ka ng regalo para kay Binibining Lin. Pumunta tayo bukas ng gabi. Medyo pagod ako ngayong gabi. Kung gayon, Senyor Su, ang modelong ito ay mula sa aming tindahan. Isang bagong produkto, limitado sa 79 kung ibibigay mo sa iyong minamahal. Tiyak na babagay. pwede. Pwede bang may pangalan dito? Kung hihilingin mo, walang imposible. Kung gayon, dito sa ibabaw, ukitin ang pangalan ng nobya. Su Linfeng. Bakit ka nag-ukit sa singsing ko, nang walang palem? Bakit kayo nandito? Bakit hindi ako pwedeng nandito? Noong hinahabol mo ako, sinabi mo, lahat ng sa iyo ay akin. Ang tindahan bang ito? Ay akin din syempre, bawal mag-ukit sa singsing ko. Kababawan. Ang singsing na ito, inilaan ko para sa... Ni Anro. Itong suit. Ang gwapo. Nagustuhan mo. Sige, ipagawa natin kay Master, gawan ka ng kapareho. Pero, gusto ko itong isuot ngayong gabi. Samahan ka sa concert. Ikaw, ayon sa hubog ni Hijo, baguhin mo agad. Huwag maantala ang ating pagpunta sa concert. Iyon ang para sa engagement ko bukas, na suit na isusuot. Masyado akong abala. Wala akong panahon para sa inyo. Anong engagement party ng pamilyang So? Bukod pa riyan, kaysa sa iyo, mas bagay kay Hijo ang suit. Ni Anro, hayaan mo na lang. Dahil nga naman, ito ang damit ni Young Master So. Isa lang akong hamak. Hindi yata bagay. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang lalaking mahal ko, paano magiging hamak? Dagdag pa, si Su Linfeng, umaasa sa magulang, hindi naman siya gaanong marangal. Hindi mo ba naririnig sinasabi ko, o ayaw mo na lang dito? Sige na nga. Hayaan kitang magpasikat pa ng 2 araw. Tingnan natin ang pamilyang Kiao. Kung paano kayo iyak, kalimutan na lang dahil gusto niyang master. Ibigay na lang natin sa kanya. Dahil mukhang naiintindihan mo, pagkatapos nating magpakasal, bawat buwan, sisabayan kita kumain. Bakit ka nakangiti? Sisabayan kang kumain. At ganyan ka na agad tuwa. Kiao Nianru, bakit ka ganyan kasigurado na ang pakakasalan ko ay... Mula bata pa, sabi mo gusto mo ako. Bawat hiling mo sa kaarawan ay pakasalan ako pag 20 ka na. Ngayong 20 anyos ka na. Di ba? Ibabangga mo pa ako sa iba. Hindi naman sigurado yan. Sa katayuan ng pamilya So, mga mayayamang dalaga sa buong bansa, nagsisipag-agawan sa kanya. Sayang lang. Kahit lahat ng mayayamang dalaga, gusto siyang pakasalan, si Su Linfeng. Ako lang ang gusto niya. Ano pang hinihintay nyo? Ayusin nyo agad gaya ng kay Yizhao. Dalhin nyo sa konsyerto. Gawa ka ng isa pa sa gusto ko. May pupuntahan akong salo-salo mamaya. Tawagan mo si Biao pagtapos na. Mga Ginoo, ito'y selebrasyon natin ng maaga, para sa kasunduan ni Ginoong Su bukas. Sagot ni Ginoong Su ang lahat ngayon, pagbati kay Ginoong Su. Ginoo, binalik na ang ipinahiram ninyong Amerikana. Ginoong Su, humarap na nga sa'yo ng ganito, wala ka pa ring pakialam. Talagang labis na iniirog mo si Kiao Nianro. Ginoong Su, kahit labis na pagmamahal, si Binibining Kiao, si Chi Yizhao lang ang minahal. Tingnan mo si Chi Yizhao. Ipinopost pa niya to sa internet. Magandang araw, naka-Amerikanang sakto. Hawak kamay ng minamahal. Nakikinig sa paboritong musika. Anak na lang ng mayamang Su. Mukhang mapapasailalim na sa pamilya Kiao ang korporasyon. Si Su Linfeng ang tagapagmana. Torpe lang pala. Di ko maintindihan. Hoy, Su Linfeng, iniutos ko sa'yo, pumunta ka rito sa loob ng 2 minuto. paumanhin, may gagawin ako ngayon. Kung hindi ka pupunta, tatanungin ko ang mga magulang mo. Kung gusto pa ba nila akong maging manugang. Binabalaan kita, huwag mong istorbohin ang mga magulang ko. Ginoo, ngayon po ba ay? Kunin niyo ang aking Amerikana. Pupunta akong mag-isa sa tahanan ng mga Kiao. Sige. Ano ba? Bakit mo ako pinatawa? Ikaw pa ang may ganang magtanong. Kiao Nianru, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Bakit? Tinanong kita. Ikaw ba ang nagutos? Na i-block ang account namin ni Yizhao. Ano? Ginoong Su, alam kong malaki ang pamilya nyo. Madaling manipulahin kahit sino. Pero, pakiusap, pakawalan mo ako.
Kailan ko ba ay block ang account mo? Huwag ka nang magdahilan. Maliban sa iyo, Su Linfeng, sino pa ang may kakayahan? Malinaw na naiinggit ka sa kanya. Hindi pa nga kasal. Kumontra ka na sa asawa. Ang pamilya Sunyo, ganito ba magpalaki ng anak? Linfeng, sa totoo lang, ang pamilya namin talagang minamaliit ang mga gaya mong pabaya. Pero narinig ko, respeto rin sa gusto mo. Pero ang pamilya namin may mga kondisyon din. Ang ari-arian ng Su, kahit man lang, bigyan mo ng 50% sa nakaraang buhay. Pagkatapos nilang kunin ang mga share ng Su, nilaso nila ako ng alak. Akala ko hindi na maulit. Sinasabi ko sa'yo, nananaginip ka, ang mga share ng Su, hindi mo makukuha kahit isa. Ganito na lang, dahil kayo ni Nyanru, ikakasal na. Kung gayon, bilang mga magulang ninyo, magbigay kayo ng tsaa. Okay lang, di ba? Ginoong Su, hindi mo naman siguro naiintindihan ang pag-alay ng tiya sa mga biyenan, hindi ba? Su Linfeng, hindi ka man lang gumalang sa matatanda. Mag-aalay lang ako sa biyenan kong magulang, Kiao Nianru. Ayaw mo namang pakasal sa akin, ganoon din. Ayaw ko ring pakasalan ka. Ikaw. Ano ang plano ninyo? Ha? Ako ang binata ng Su. Ganyan niyo ako trato. Paluhurin mo siya. Ikaw na walang modo, hindi dapat noon pa man. Pinatayo ka para magsalita. Bukas na ang pakikipagkasunduan. Ganito ka pa rin kawalang galang. Nianru, ito na ba ang mapapangasawa mo? Walang galang sa matatanda, hindi marunong sa tamang asal. Siya ang walang tigil kumuli. Talagang pinilit niya akong pakasalan. Kung hindi, ang nais kong pakasalan ay si Hijo. Hi, ni Anro. Pinapangarap kong mapangasawa ka. Ngunit ang pamilya ko, mababa ang estado namin. Hindi makatapat sa pamilyang So. Su Linfeng, hindi ba ginamit mo ang lahat para pakasalan ako? O sige. Gusto kong mangako ka pagkatapos ng kasal, hindi pakikialaman ang mga desisyon ko, at bawal kang bumalik sa pamilyang Su. Dapat manatili ka sa amin, maglingkod sa aking mga magulang, alagaan mo kami ni Hijo. Ang mga ito ay pinakapangunahing kondisyon lang. Mahal kong manugang, ito, pirmahan mo na. Kiao Nianru. Ang gusto kong pakasalan, hindi ikaw sa totoo lang. Kung hindi mo pakasalan si Nyanru, sino pa? Sino bang hindi nakakaalam na hinahabol mo si Nyanru? 10 taon na. Ito na ngayon, pipirma ka pa rin kahit ayaw. Su Linfeng, tandaan mo to. Bawal magsuot ng suit bukas sa engagement party. Sa oras na iyon, ang focus ng buong lugar, si Yizhao lang. Dahil siya lang, ang tunay kong pag-ibig. I-drag niyo siya palabas. Abiao. Senyor, Linfeng, bakit hindi siya lumabas para salubungin ang mga bisita? ang ating binata. Tay. Narito na ako. Ang mukha mo, anong nangyari? Ayos lang, Tay. Kagabi, uminom ako ng sobra kasama ang mga kaibigan. Nadulas lang ako. Ayokong mag-alala sina nanay at tatay. Hintayin na lang matapos ang engagement party. Saka na natin ayusin ito. Tito, tita. Ah, mga kabataan talaga. Magpapakasal na. Siguro nagpunta pa gumawa ng party ng mga binata. Walang problema. Basta kayo ni Q ay magkaayos lang. Tama. Ang mundo ng mga kabataan. Huwag na tayong manghimasok. Tara, pasok tayo para mag-usap. Ikaw dito, hintayin si Miss Lin. Maya-maya, sabay tayong pumasok. Huwag kang mag-alala, Tay. Su Linfeng, paano mo nagawang magsuot pa ng suit? Hindi ba sinabi ko sa iyo kahapon, ang suit na ito, si tatay at si Yizhao lang ang pwedeng magsuot. Nang makita akong dumating sa mukha mo, kahit hindi ka interesado, sa totoo lang, natuwa ka sa loob, di ba? Pero sasabihin ko sa iyo, makuha mo man ang katawan ko, pero hindi mo makukuha ang puso. Kiao Nianru, linawin mo, gusto kong pakasalan. Su Linfeng, nasaan ang mga magulang mo?
Gusto kong tanungin sila, paano nagkaroon ng pamilyang walang galak? Malaking araw ito, maraming mayayaman ang nakatingin. Mas mabuti na, huwag makipag-away sa kanila. Nasa loob ng hotel ang mga magulang ko. Kung may gusto kayo, puntahan niyo sila roon. Pumasok. Palabasin mo sila para makausap ako. Hoy, ang lakas ng loob mong bastusin ako. Nakalimutan mo na ba kagabi nang lumuhod ka sa harap ko at nagmakaawa sa akin? Maraming tao. Anong balak mo? Ano? Halika, bilisan mo. Tingnan ninyong lahat ito. Ito si Su Linfeng, panganay ng pamilyang Su. Ganito siya sa harap at likod ng tingnan ninyong lahat. Ginoong Su, ito ba ang pambungad na pambababa ng magiging biyanan mo? Ito ba'y Ginoong Su, ang pagluhod mo ay nangangahulugang. Sumusuko ka na sa biyanan sa hinaharap ang pamilyang Subay. Magpapailalim sa pamilyang Kiao. Kiao Nianru, papatigin mo nga ang nanay mo at patayin ang Ano ang problema sa nanay ko? Tinuturuan kanyang igalang ang biyenan, mali ba? Ikaw na nagmamakaawang. Makasalan ako. Anong karapatan mo? Naturuan ng pamilya ko. Kayong mga Kiao, hindi kayo maintindihan. Ang kapal ng mukha, mga tauhan. Hawakan ninyo siya. Bibigyan ko siya ng leksyon bilang biyenan niya. Sino ang may lakas ng loob na palabasin ang nobyo kong lumuhod? Ito na ba ang mundo ng negosyo ng Minsyu? Pangunahing pamilya Lin. Bukod sa pamilyang Lin ng Minjo, sino pa ang makapagpapagalaw sa malakas na pamilyang Kiao? Sumigaw ng binibining Lin. Okay ka lang. Okay lang ako, ikaw ang astig. Nakatuon sa pagsamba sa Buddha. Walang pakialam sa mundo. Binibining Lin. Bakit? Ako'y nakatakdang ikasal kay Su Linfeng. Ikaw, itong dakilang Buddha, naparito na. Naging handal ka ba sa pagbigkas ng dasal? Akala mo asawa ko ang aking kasintahan? Ako, sinaktan mo? Hindi ko pa ba sinabi? Huwag kang mangarap ng imposible. Binibining Lin, pag-i-sponsor ni Nian Ro ngayon, tumakbo ka't sinaktan siya? Anong ibig sabihin nito? Gusto ko lang manakit. Binibining Lin, kami sa inyo'y laging nirerespeto. Ang pamilya Lin nyo, wala naman tayong alitan. Ano nang ibig mong sabihin? Ikaw, binibining Lin. Malaki ang pamilya ninyo. Ngunit ngayon ay, ang pag-i-sponsor na salusalo ng aming anak. Huwag kang gumawa ng gulo dito. Ako ang magulo. Tumingin nga kayo. Sino ba talaga ang magulo? Ano? Anong nangyayari? Su Linfeng, anong pakulo mo ba? Su Linfeng, ipaliwanag mo sa akin to, nasaan ang mga magulang mo? Papuntahin mo sila rito. Paulit-ulit ko nang sinabi, ang pakakasalan ko ay, hindi si Kiao Nianru, hindi kayo naniwala. Ngayon, naniniwala na kayo. Diyos ko, akala ko dati, ang disipulo ng Lin family ay nandito para agawin ang nobya. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Kiao ang pinakawalang hiya. Pala, ang lahat ng ito, mula simula hanggang dulo, puro pangarap lang, nangangarap lang sa araw. Nalutas na ang problema. Tara na sa loob. CJ, Ikaw, Umalis ka. pigilan ninyo sila. anong ginagawa ninyo? Alis, mga aso ng pamilyang Kiao. Gusto kong bigyan mo ako ng malinaw na paliwanag. Miss Kiao, hindi ka pa ba tapos? Huwag mo akong takutin. Lahat po, silang dalawa. Umaarte lang sila. Niloloko nila tayo. Ano, sina Miss Lin at Su ay umaarte lang. Anak, siya, ang ginagawa nila ay, Kiao Nianru, tapos ka na bang magkagulo? Anong kasinungalingan namin sa'yo? So Lin Feng, paano mo nasabing ikaw ang pinakatapat? Ang pagiging malamig ni Nian Ro, para lang subukan ka. Hindi ko akalain. Nakipaglandian ka pala sa babaitang to. UL ka, kung di mo makuha ang loob ko. Tapos nagdala ka pa ng haliparot na to, para lokohin kami. Tagapagmana ng pamilyang Su. Inaalipusta ang aming pamilyang Kiao. Sinabi bawiin kaya binawi na. At nakahanap pa ng sinungaling. Halika't sabay nating apihin kami. Imposible ito, di ba? Ang pamilyang Su. Sa negosyo ng Yunjo, tinitingala, paano mangyayari na? Sa usaping kasal, bawiin ang kasunduan. Ano ang imposible roon? Sa Yunsao, sino ang hindi nakakakilala kay Su Linfeng? Nanligaw sa anak ko ng 10 taon. Kung hindi ito pagbawi ng kasal, ano pa? Huwag ka namang manirang puri. Ang aming pamilyang Su ay hindi kailanman gumawa ng mga bagay tulad ng pagbawi ng kasal. At saka, ang aming kasal ni Miss Lin ay napagkasunduan 7 araw na ang nakalipas. Tama. At ang pamilyang Su at Li ay nagpalitan na ng regalo.
Alam ko na, ang pamilyang Su, matatag sa Yunjo. Paano sila gagawa ng ganitong kahihiyan sa pangalan? Sabi ko na nga ba? Ayos. Hindi ba't ang pamilyang Su at Lee, 7 araw na ang nakalipas ng kasal? At nagpalitan ng regalo. Nasaan ang mga regalo? Ilabas. Ilang araw ang nakalipas, na ipadala na ang mga regalo. Kasama roon ang isang piraso ng sinaunang relo ng aming pamilyang Lee na dating itinampok sa buong bansa. Siguro, nakita na ito ng lahat, di ba? Senyorito, kanina lang, sinabi ng amo at ginang, dumating na ang regalo ng pamilyang Lin. Pinapili ka para kay Miss Lin. Pumili ng regalo. Bukas na lang sa gabi. Medyo pagod ako ngayong gabi. Tapos na. Nagalit ako noon. Hindi ko talaga tiningnan ang mga regalo. Ako. Senyorito So, paulit-ulit na sinasabi ni Miss Lin na kayo ay nagkasal na. Kung gayon, ipakita ang patunay. Huwag kang magsinungaling dito. Hindi ko lang dala sa akin. Hindi mo dala. Ako, dala ko. Mga ginoo at binibini, si Su Linfeng ito, na kanyang isusuot sa kasal, na singsing para sa akin. Ito, ang singsing na ito. Ang singsing na ito ay pinakamahalagang kayamanan ng Su Jewelry. 79 lamang sa buong mundo. Hindi ba malinaw ang ibig sabihin nito? Kung si Su Linfeng ay ayaw pakasalan si Nian Ro, bakit niya ibibigay ang napakamahal na bagay? Ang napakahalagang singsing ay tiyak na engagement gift. Ito, Ginoong Su, hindi ba? Oo nga. Ang tiwala sa pamilya So sa loob ng dekada, ngayon, ay sisirain mo na. Su Linfeng, inaabuso mo ang aming pamilya Kiao na hindi kasinyaman nyo. Narito ang ebidensya at saksi. Ano pa ang masasabi mo? Huwag mong kalimutan, ikaw ngayon ang kinatawan ng pamilya Su. Tingnan natin kung paano mananatili ang pamilya Su sa negosyo sa Yunza. Ngayong araw na ito, sa harap ng mga negosyanteng narito, ipapaalam ko sa lahat ang tunay na ugali ng pamilya Su. Tingnan natin kung may mga ngahas makipagnegosyo sa inyo. Tama. Sobra na ito. Ano ba ito? Nakakagalit. Dahil lang malakas ang negosyo, pwedeng magbago ng kasal. Ito ay pang-aabuso sa inosente. Tama. Hindi pwedeng ganyan ang pamilya Su. Hindi maaari. Hindi pwedeng ganyan. Hindi tama ito. Tigilan ninyo. Huwag ganyan. Su Linfeng, ngayon, hindi ka makakalusot. Dapat mong ipaliwanag ito. Ipaliwanag mo. Pakinggan niyo ang paliwanag ko. Manloloko ka. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Magtago ka muna. Nilin lang sila ng pamilya Kiao. Sinong mga has gumalaw kay Su Linfeng ay kalaban ng aming pamilya? Binibining Lin. Kailangan mo bang makipagsabuatan sa gagong lalaking ito? Ikaw. Sabi ko na. Si Su Linfeng ay kasintahan ko. Sino ang maglalakas loob humawak sa kanya? Sinaktan niya ako. Lin Zaiyu, anong uri kang prinsesa budista? Masahol ka pa sa isang siga. Totoong deboto ako sa Badha. Pero hindi ako mahinang nilalang, at lalong hindi ibig sabihin na pwede ninyo akong pagsabihan ang lalaking gusto ko. Binibining Lin. Paulit-ulit mong sinasabi na si Su Linfeng ay kasintahan mo. Pero wala kayong maipakita na kasunduan. Tama, walang nakakaalam kung kasabwat ka ba niya. Alam ko na, sa sitwasyong ito, may kakaiba. Yi Zhou, ano ang alam mo? Tiyo at Tia. Naalala nyo pa ba, kailan unang nakita si Binibining Lin, at saan? Binibining Lin. Sa charity gala, sa may labasan. Hindi, ang bagay na, kay Su Linfeng. Ano ang kinalaman sa kasunduan? Malaki ang kinalaman. Si Lin Zaiyu na ito, ay pekeng prinsesa budista ng Minjo. Izao, huwag kang magsalita ng basta. Tiyo, hindi ako nagsisinungaling. Pag-isipan natin ito, anong antas ng pamilya Lin sa Minjo? Bakit sa charity gala, ay hindi siya makita? Sa kalsada pa siya, ang totoong prinsesa, hindi makakapasok sa gala? Ang prinsesa budista ng Minjo ay debotong-deboto, hindi nakikialam. Kapag lalabas man, 12 ng bodyguard dala. Pero ito siya, para sa isang lalaki, nakikipag-away. Yi Zhou, isa kang henyo. Ang peke ay peke. Paano ka magpapatuloy magpanggap? Mga gwardya, hulihin nyo ito, babaeng impostor na Lin. Babalaan ko kayo.
Huwag kayong maghanap ng gulo. Kung hindi, magsisisi kayo habang buhay. Nagpapanggap pa rin kayo. Sumugod na. Ako ang bahala. MS, Lin, mas marami sila. Mas mabuting lumayo muna kayo. Binatilyong Su. Ano, gusto mo nang tumakbo pagkatapos mabuki? Su Linfeng, sasabihin ko sa'yo, pagkatapos ng araw na ito, sa Yunzhou, ikaw o ako. Mga kasama, ang Su family ay nag-cancel ng kasal. Sinira ang puri ng aking anak. Bigyan niyo ng katarungan ang aming Kiao family. Nagtaksi lang Su family. Sa hinaharap, paano sila makakahanap ng lugar sa Okay lang. Ito ay usaping dangal ng Su family. Haharapin natin ito ng magkasama. Ano? Nagsisisi na ba kayo? Sasabihin ko sa inyo, huli na. Ulitin ko. Ang pakakasalan ni Su Linfeng ay hindi si Qiao Nianru, kundi si Lin Qiu. Matigas ka pa rin kahit kamatayan na. Maniniwala ka o hindi, ipapakalat ko itong video sa pambansang media para mawasak ang reputasyon ng Su family. Maglakas loob ka. Natatakot ka na, di ba? Ngayon ka, lumuhod ka na't humingin ang tawad. Patatawarin ko kayong dalawa, yung panloloko mo. Ay, lumuhad ka at umamin. Manahimik na kayong lahat. May ebidensya ako, hindi nanloko si Binatilyong Su kaninuman. Bakit kamukhang kamukha nito? Larawan ni Binatilyong Su noong bata pa. Ito ba ang litrato ko noong bata pa? Sino ang bata sa Tama. Ito na nga, si Su Linfeng at ako noong mga bata pa. Kung gayon, 20 taon na kayong magkakilala. Ngayon, sa tingin nyo pa rin, ako ba ang impostor na dinala? Ang tanda ng litratong ito, talagang mukhang totoo. At saka, mahigit 10 taon na akong nakikipagnegosyo sa pamilya Su. Ang binata ng pamilyang Su, nakita ko pa noong bata ako. Talagang siya nga, walang duda. Kung ganun, si MS, Lin at si Ginoong Su, matagal na pala silang magkakilala. Oo nga, mas maaga pa kaysa kay MS, Qiao. Ang litratong ito, saan mo nakuha? Siyempre. Makinig kayo sa isang sinungaling na nagsisinungaling dito gamit ang isang sira-sirang larawan. Gusto niya tayong lokohin. Huwag. Ikaw. Ano ba yung ikaw-ikaw mo? Ikaw maganda, nagpapanggap na babaeng Lin, tapos nagsisinungaling pa ng walang hiya. MS, Lin. Nagsusumikap ka pa. Su Linfeng, ayaw mo rin siguro na ipalabas ko ang video ng pagmamakaawa mo sa buong bansa. Hindi mo magagawa. Mga panauhin, pwede niyong panoorin ang bidyong ito kung saan si Su Linfeng nagmamakaawa para pakasalan ang anak ko. Inalok niya ang kalahat ng sapi ng pamilya Su bilang dote. Ano, ang pamilya Su, kalahati ng sapi, yan ay bilyon-bilyon ang halaga. Kaya pala gustong umatras si Su Linfeng. Dahil pala sa mga saping ito. Kaya pala. Magsisimula na ang kasunduan. Bakit hindi pa? Pumasok ang dalawang ito. Biao. Po, Magsisimula na ang kasunduan. Puntahan mo sa labas, sina Lin at Linfeng, at sabihin pumasok na. opo. Binibining Lin. Siya talaga ang prinsesa ng pamilya Lin. Ganito ninyo siya tratuhin. Tiyak na pagsisisihan nyo. Isang sinungaling, kahit mamatay sa hampas, walang magmamalasakit sa kanya, lalo na't ang pagtrato niya ngayon talagang dahil sa iyo. Magkano ang ibinigay niya sa'yo para guluhin ang handaan ng aking kasal? Mas maganda kung kapag nalaman mo ang tunay kong pag-isipan mo kung paano ka makakaahot. Tumayo ka. Tigil na. Oy, naawa ka na. Habang mas ginagawa mo to, mas naiinis ako, mas gusto ko siyang saktan. Ano ba talaga ang gusto niyong gawin ko? Para lang tumigil kayo sa kanya. Ngayon din, luhod ka dito, yumukod ka't umamin. At umamin na, ikaw ang unang kumala sa kasal. Pakakawalan ko ang babaeng ito. Bilang lang ako ng 3. 3. 2. 1. CJ. Luluhod na ako. Huwag, Linfeng. Huwag kang lumuhod.
Nakita niyo lahat, ang anak ng pamilya Su na di maayos turuan. Kami na ng pamilya Kiao ang nagturo sa kanya. Sapat na ba? Hindi pa, magkauto, maghandog ng saa, umami. Hindi pwedeng isa ang kulang. CJ. Mahal na sir. Anong ginagawa nyo? Mahal na Ginoo. Ni Anro, dumating ng mga bodyguard ng pamilyang So. Anong gagawin natin? Isang aso ng pamilyang Su. Ano ang dapat katakutin? Bukod pa riyan, sila naman talaga ang may sala muna. Kiyaw ni Anro, hindi mo ba alam? Anong araw ba ngayon? Alam ko naman. Ngayon, dapat ay araw ito ng engagement ko. Ngunit ang inyong mahal na Ginoo ay nagdala pa ng ganito, mababang uri na babae, para linlangin ako. Mababang uri? Miss Lin, Bakit? Baka naman hindi. Iniisip mo na yan ay si MS Lin. Sabihin ko sa iyo. Siya si Su Lin Feng, na aktres na inupahan. Kiyaw ni Anro, sa tingin ko'y nababaliw ka na. Ibaba mo na ang aming mahal na Ginoo at pakawalan si Miss Lin. Ang kahihinatnan nito ay hindi ninyo kakayanin. Hindi kakayanin. Tiete, maniniwala pa ako dati. Ngunit ngayon, may ebidensya na ba't pa ako matatakot sa'yo? Tingnan ninyo lahat, kalahati ng shares ng Su ay pagmamay-ari na ng pamilya naming Kiao. Mahal na Ginoo. Ibiyaw. Bilisan mong tawagin si Ta. Bilisan mo. Mas mabuti pat narito siya. Para makita niya kung gaano kahihiyan ang Su ng Yunzeu. Kung hindi niya kayang disiplinahin, ako ang bahala. Su Linfeng. Sinusuportahan mo ba tong tambalan? Pamilyang Kiao, bakit niyo ako pinipili? Kahit pakasalan ko pa si Kiao Nianru. Pamilyang Kiao, paano na kayo sa Yunzhou sa hinaharap? Mas mabuti pang itanong mo, ang dami palang nangyari ngayon. Pamilyang Su, paano na kayo sa Yunzhou? Ang mga ari-arian at shares niyo pong Su, kalahati nito ngayon ay akin. Kasama pa ang pamilyang Kiao, sa maraming taong naipon. Akala mo ba takot ako sa'yo? Dahil dito, mga bigatin sa Yunzhou Chamber of Commerce. Magiging Kiyaw na lang ang lahat. Bakit ka tumatawa? Sinabi ko na, huwag mangarap ng malalayo. Ipapakita ko sa iyo, ano ang tunay na realidad. Sugod. Nakuha na namin kalahati ng ari-arian ng Su family. Ang mundo ng negosyo sa Yunzhou, magbabago na ang lahat dito. Ang pagtulong sa Kiyaw family ngayon dito ay pagtulong din sa inyong sarili. Nakipag-ugnayan na ang Kiyaw family. Chairman Xiao ng Minjo Chamber of Commerce. Kinabukasan, walang hanggan. Pamilyang Xiao ng Minsao. Sila ba yung kahit ang Lin family? Ang Minsu Chamber of Commerce na kinatatakutan maging ng Lin family. Siyempre. Kaya naman kami sigurado, si Miss Lin na ito ay talagang peke. Tama ka. Ang pagtulong sa Kiyaw family ngayon laban sa Su family ay katumbas ng pagtulong sa ating sarili. Tama. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano maging manugang ng Kiao family. Ang gusto kong pakasalan. Hindi siya ang tinutukoy ko, Kiao Nianru. Sumasagot ka pa sa akin. Sige, papatayin kita ngayon. Tigil na kayo Magtigil kayo. Tumayo ka. Anong nangyayari dito? Balay. Makinig ka, ipapaliwanag ko. Wala nang dapat ipaliwanag. Hindi ako naniniwala. Hindi niya alam ang bagay na to. Anong sinasabi mo? Bakit ninyo ginagawa ito, San? Ano na naman to? Ang anak ninyo'y kumuha na. Ang anak ninyo'y nagbayad ng aktor para sa marriage scam. Nang mabuki, nahuli na. Dahil siya'y taga-pamilyang dahil taga-Su siya, pinalampas na lang. Tungkol naman sa babaeng ito. Para sa babaeng ito, kalimutan mo na. Anong nangyayari dito? Akala nila magpapakasal ako kay Kiao Nianru. Purong kasinungalingan. Alam niyo ba kung sino siya? Siyempre, anak ninyo ang aktor na kinuha niya. Sino pa ba? May karapatan ka bang magsalita dito? Sabi ko, naghihintay tayo sa loob ng matagal, hindi kayo pumasok. Kaya pala ikaw ang gumagawa ng gulo dito. Nakipagtulungan siya kay Su Linfeng. Tinulungan niya si Su Linfeng agawin si Nianro. Naghahanap lang ng kamatayan yan. Purong kabalbalan lang yan. Ang pamilya Kiao ang nagsabi. Oo,
Kung ang pamilya Kiao at So ay hindi engaged, kung ganoon, si Kiao Nienro, anong ginagawa niya rito? Masyado lang siyang umasa. Su Linfeng. Alam ng buong Yunzhou na 10 taon mo akong hinabot. Ngayon, itinatanggi mo. Hindi ba ito panloloko? Ano pa ito? Ang So pamilya ay engaged sa Lin. Nasaan ang ebidensya? Si Nienro may hawak ng engagement ring nila. Kinuha niya lang iyon, hindi ko binigay sa kanya. Ginoong Su, sino ang maniniwala dyan? Kahit ang pamilya Kiao namin ay hindi hamak sa inyong Su, pero ang isang singsi, kayang-kaya naming bilhin. Ikaw, hindi ba kayo nanghihingi ng ebidensya? Ano ang patunay ng lumang relo? Mga Ginoo, kayong lahat ay mga negosyante sa Yunzhou. Pamilyar kayo sa relo na ito, hindi ba? Kayo, ang humihingi ng ebidensya. Ito ang patunay para sa anak ko, na engaged sa Lin family. Ano? Ito, paano ito nangyari? Tama, hindi ito pek. Ang relo di bolsilong ito ay mula sa mga ninuno ng pamilyang Lin na ipasa hanggang ngayon. Kung ganito ang usapan, edi sila, totoo ang lahat ng sinabi nila. Simula pa lang, sinabi ko na sa inyong lahat. Ako si Su Linfeng ay hindi kailanman naging kasintahan ni Kiao Nianru. Ngunit kayo ay nakinig sa buong pamilya nilang nagkakagulo rito. Ngayon, walang duda kay Binibining Lin. Hindi, wala akong sinabi. Wala talaga akong sinabi. Huwag mo akong idamay. Ano ba ang sinasabi ninyo? Kahit pa totoo ang relo di bolsilong ito, ngunit ang kasunduan ng anak at ng pamilyang ay nakatakda na. Huwag kang magmalaki dito. Sasabihin ko sa'yo, ang ginawa ng pamilyang Kiao ngayon ay hindi mapapatawad. Paghihigantihan ko kayo. Gagawin kong lahat para mapahamak ang pamilyang Kiao sa negosyo ng Yunzhou. Ano ang kinakatawa mo? Nakatatawa kayong lahat. Natatakot sa isang pekeng relo. Nanginginig sa takot. Yizhao, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako takot sa kanya. Ipapakita ko sa harap ng lahat ang masamang balak ng pamilyang So. Ano ang balak mo? Ipapaalam ko sa inyong lahat na peke ang relong ito. Paanong naging peke ito? Malinaw na malinaw kong nakita. Nasa cellphone ko ngayon, may litrato pa ng relo na to. Yizhou, dali, sabihin mo na dali, saan ba ito peke? Tama. Pag-isipan nyo ng mabuti, itong lumang relo ay sinasabing saksing ng kalakal sa Minzhou. Gusto ng ordinaryong tao, titingin lang sa museo sa salamin. Pero ang pamilya So, basta na lang nila inilabas. Huwag kang magsinungaling, dahil nasa relo na ito'y napakahalaga. Kaya, ang pamilya Lin, ginamit ito bilang engagement sa pamilya Su. Nakakapagtataka. Ang kasunduan ng pamilya So at pamilya Lin. Nandito si Lin Qiu. Ang mana-manang relo ng Lin, nandito. Nasaan ang mga Lin? Engaged na ako. Buong pamilya ko. Narito. Respeto para kay Binibining Lin. Di ba mas mababa sa akin? Ito, totoo ba to? Ginoong Su, may tanong din kami lahat. Ang engagement ibinibining Lin, ang mga tao ng Lin sa Minzhou, hindi ba magpapakita? Ang mga magulang ni Lin naman, nandito sila. Ngunit bisita sila, kaya hindi sila sa may pinto. Ang buong pamilya Su nandito. Ang pamilya Lin hindi na sila mapapakali. So Linfeng, may hangganan ang pagsisinungaling. Akala mo ba tanga kami? Hindi ko kailangang magpaliwanag. At ayokong makipag-ugnayan sa pamilya Kiao. Pa, aalis na tayo. Aalis, basagin ko ang relo. Yizhou, ibaba mo na ang relo. Yizhou, tingnan mo ang ginawa mo. Talagang hindi makatarungan. Ginawa mo pa talaga. Guardia, dapin siya. Matandang hakluban. Niloko mo kami sa pekeng yan para makita ng lahat. Sino ang manghuhuli sa akin? Isa lang yang peke. Nabasag na. Kayong mag-anak. Ang galing nyo talagang umarte. Totoo itong gamit. Engagement na ng anak ko to. Matandang hakluban. Hanggat hindi mo nakikita, di ka titigil. Alam mo ba, ang anak mo kagabi ay pumirma na sa akin. Gagamit ng 50% na bahagi ng pamilya So para pakasalan ako. Impossible. Hindi ito totoo. Halika, tingnan mong mabuti. Dito sa likod nito, ang pirma ng anak mo. Anak, paano mo nagawa yan? Pa, maniwala ka sa akin. Ang kontratang ito, pinilit nila akong pirmahan. Alam ng lahat na, si Young Master Su ay kilalang gastador sa Yunzhou. Mga bagay na ayaw mong gawin, sinong magpipilit sa'yo? May ebidensya ako. Ang mga galos na ito sa katawan ko ay kagabi lamang, nagaling sa pambubugbog ng mga Kiao. Ito ang patunay, gago pa. Pinagmalupitan mo ang anak ko ng ganito. Sinusumpa ko. Habang humihina pa ako, gagawin ko ang lahat upang ang angkan niyong Kiao ay hindi makatahimik magpakailanman.
Grabe naman kayong mga walang hiya. May pumipilit sa negosyo, mayroon pang nagpupuwersa ng pag-aasawa at pumirma ng ganitong kontrata. Hindi ito dapat panigan. Huwag kayong maniwala sa kanyang pagpapalala. Ang angkanso ay kumuha ng pekeng dalaga at pekeng relo para lokohin tayo. Sa palagay nyo ba, totoo ito? Kiizaw. Maaaring peke ang lahat. Ngunit ang mga galos na ito ay galing sa mga kiyaw. Sino ang nakakaalam kung saan galing ang mga sugat mo? Basta, ang pirma at tatak sa kontrata ay tunay. Kagabi ay ikaw mismo ang pumunta sa bilya ng mga kiyaw. Hindi ako naniniwala, may ebidensya ka. Pinalis ko na ang lahat ng CCTV sa bilya nang walang natira. Patunayan mo kung kaya mo. Pinagmalupitan niyo ang anak ko. Magbabayad kayo nito. Ling Feng, huwag kang mag-alala. Ang kankiyaw ngayong araw ay tatanggalin sa Yonsao Chamber of Commerce. Ginulat mo ako. Magpakita ka ng ebidensya. Parang nananakot ka lang ng bata. Ebidensya ba? Narito ang patunay. Su Lingfeng, inuutusan kita na pumunta rito sa loob ng 2 minuto. Paumanhin, may gagawin ako ngayon. Kung hindi ka darating, tatanungin ko ang mga magulang mo kung gusto ka pa nilang pakasalan ako. Siyempre, inihanda ko ito nang maaga pala noong nakaraan nang malaman ko ang tunay na ugali ni Kiao Nianru. Ngayong buhay na ito, mula nang ako'y muling ipanganak, naging maingat ako. Kaya ngayon, nagagamit ko na rin ito. Narinig niyong lahat na kagabi, si Kiao Nianru ang tumawag at pumilit na pumunta ako sa kanila. Ayaw na ayaw kong pumunta, ngunit ginamit niya ang kalagayan ng aking mga magulang kaya napilitan akong pumunta. Pagdating ko doon, inutusan niya ang mga bodyguard. Napigilan ako, sinaktan nila hanggang malapit na akong mawalan ng malay. Pinilit nila akong lagdaan ang kontrata. Anak ko, ang ginanyan ninyo. Napakalupit ninyo. Alam ng buong Yonsao na dati mahal ni Lin Feng si Kiao Nian, kaya siya tumulong sa negosyo ninyo. Hindi ko inakala na kayo pala ay mga taong walang utang na loob. Kung totoo ito, karapat-dapat lamang parusahan ang pamilya Kiao. Kahit sino man, kahit sino pa, hindi dapat. Ganyan ang trato sa kapwa. Oo, kung ganito ang sitwasyon, dapat nating seryosohin ang kanilang mga sinabi dati. Napakasama. Tama, Kiao Nianru. Ngayong lumabas na ang katotohanan, dapat kang lumuhod at humingi ng tawad. Huwag kang mag-alala. Kagabi ko pa, tinanggal ang lahat ng CCTV sa bahay. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ano pa ang ebidensya mo? Maliban sa recording? At saka, sino ang nakakita na kami ang nanakit sa'yo? Ebidensya. Sinong nagsabing wala akong ebidensya? Ikaw, saan mo nakuha ang ebidensya? So Lin Feng, huwag mo kaming takutin. Kung may ebidensya ka, ipinakita mo na sana. Tama ka, dapat nga nun pa. Hindi ko dapat pinagbigyan. Kung hindi sana kayo mabubuhay pa hanggang ngayon. Dalhin mo rito sa kasal ang mga ipinapaghanda ko sa'yo. Kung may pruweba talaga siya, anong gagawin ko? Ni Anro, huwag kang matakot. Nandaraya lang siya. Kung may pruweba siya, kanina pa niya ipapakita. Ibigay mo sa akin ang singsing. Bakit mo kailangan yan? So Lin Feng, pinaghirapan mong itanggi ang kontrata, pinilit lang na pinirmahan. Gusto mo lang talagang kumalas? Kung may pruweba ka talaga, ipaliwanag mo sa lahat. Itong singsing na pang-alok, anong ibig sabihin nito? Itong singsing, sa'yo at kay Kiao Nianru, kinuha sa tindahan ng Su. Hindi ako ang nagbigay sa kanya. Su Lin Feng, tunay kang salbaha, para lang makawala, kahit ano kaya mong sabihin. Sa tingin ko, gusto mong mapunta sa pangarap na yumaman ay sira, kaya ka naninira lang. Ikaw na babae, matagal na kitang tinitiis. Kung hindi dahil sa'yo, itong kasal, matagal na sana itong akin. Baliw kang babae, lumayo ka kay Miss Lin. Su Lin Feng, ngayon, pati ikaw, nananakit ka na. Ngayon, hindi lang kita sasampalin. Pati ang pamilya ninyong Kiao. Masira lahat. Sige nga, kung gayon, ngayon ako, uunahin ko tong babaeng to. Sino ang gusto mong patayin? Anak ko'y ikakasal kay Ginoong Su. Anong klaseng mga hungkag? Kami ng nanay mo, tinitingnan ka, ba't ang tagal mong pumasok, kaya't napadaan lang? Ano na bang nangyayari dito? Yelin. Sige Lin mula sa Minsao. Ang pinuno ng pamilyang Lin ng Minjo. Tunay nga ang sabi ni Su Lin Feng. Lahat ay totoo nga. Siya nga ang anak ng pamilya Lin. Kanina, ano? Sino ang pinuntirya mo? Hindi. Jilin. Hindi ko talaga alam. Siya ang anak ng pamilyang Lin. Tama. Tio, Tia.
Sila ang pamilya Kiao mula Yunsao. Sila talaga ang pumipigil sa kasunduan. Kaya di kami makapasok. Aba, may nang-ahas hamarang, ang kasunduan ng anak ko. Hanap mo'y kamatayan? Hindi, Yelin. Hindi ito ang akala mo. Sino ka? Ako'y mula sa Yunsao, pangulo ng pamilyang Kiao. Isa lang akong tagapagbenta mo. Tagapagbenta na mas mababa pa. Tama. Sino nagbigay ng tapang? Pumadlang dito, ang kasunduan ng anak ko kay So. Bakit mo sinasaktan? Kiao rin ang apelido mo? Ako. Jilin, hindi ito ang iniisip mo. Ang pamilyang Soang, na unang pumayag, pakikipagkasundo sa Kiao, tapos niloko si Binibini Lee, pareho tayong biktima. Ano ang sinabi mo? Tio, Tia, huwag kayong kasinungalingan nila. Hindi ako kailanman nakipagkasundo sa Kiao. Ano ang tungkol sa kontrata? Nasabi ko na, ang kontratang ito, pinilit niyo akong pirmahan. Si Su Linfeng, sinungaling, nasaan ang katibayan? Jisoo, narito ang katibay. Hindi ito noong araw na. Ang tindera mula sa tindahan. Bakit siya nandito? Hindi ko alam. Dito sa loob, ang ebidensya na inyong pinilit siyang pumirma sa kasunduan sa paglipat ng pagmamayari. Ni Anro, ipapunta si Su Linfeng sa inyo mamayang gabi. Paano na ang bagay na yon? Pag-usapan mamayang gabi, huwag na huwag niyang malalaman. Alam ko na. Siguradong buburahin niyo ang lahat ng sisi sa villa ng Kiao. Ngunit sa labas ng villa, wala kayong magagawa. Kaya kagabi, nagpadala ako ng tao para kunin ang sisi. Xiao Su, ano bang talaga ang nangyayari? Nay, matagal nang inaasam ng pamilyang Kiao ang pamilyang Su. Kaya kagabi, binidnap si Lin Feng. Habang siya ay walang malay, pinilit siyang pumirma ng kontrata. Ano, Xiao Su, ang katawan mo? Ayos lang ako. Maaari niyong tingnan. Ito yung mula noong gabing, ako ay nawala ng malay, mula sa villa, ang video na itinapon ako palabas. Keynes Insaf. Ang anak ko, 1 linggo na ang nakalipas, ay nakipag-engage na kay Su Linfeng. Paano nila nagawa ang ganito? Tumawag pabalik sa kumpanya. Kanselahin ang lahat ng kooperasyon sa pamilyang Kiao. Ginoong Lin, pakiusap, bigyan niyo kami ng pagkakataon. Ginoong Lin. Tay, Nay, hindi pa iyan sapat. Siya, kanina lang, sinira niya ang lumang relo ng pamilyang Lee. Ginoong Lin, talagang hindi ko alam. Pag-aari yan ng pamilya Lee. Ngayong alam mo na, huli na. Hindi. Ilin, paano namin malalaman? Talagang totoo to. Hindi namin alam. Tingnan mo sila, alam nilang lahat yan. Kung mas maaga kayo dumating, hindi na sana mangyari to. Hindi talaga namin alam. Huwag kang basta-basta tumuro. Oo, tama. Jisoo, Jilin, siya yung nakahulog kanina. Pamana ng pamilyang Lin. Kaming lahat, kitang-kita namin. Siya nga. Tama. Kayo. Xiao Nianru. Nandito na lahat ng testigo. Ano pa ang maipapaliwanag mo? Kahit totoo pa tong issue, hindi mo kailangang sumigaw. Hindi namin kasalanan to, di ba? Hindi namin alam ang issue. Totoo talaga. Talaga kang walang hiya. Mali ba ang sinabi ko? Kung hindi ka sumingit dito, ang makikipag-engage kay Su Linfeng, dapat sana ay ako. Balik-tabla na tayo. Talagang walang hiya. Mga parente, paano gagawin sa ganitong tao? Bagaman ang isyong ito ay may kinalaman sa ating pamilya, ang pinaka nasasaktan pa rin ay ang 2 bata. Ipaubaya na sa kanila. Sige. Kiao Nianru. Ngayong araw, muli kong sasabihin sa'yo, ako, si Su Linfeng, hindi kailanman, nagplanong pakasalan ka, kaya sa hinaharap, huwag sa harap ng iba, sabihin engaged ako sa'yo, ganyan. Nakita ko na kung sino ka. Sabi mo, tapat ka sa loob ng 10 taon. Puro kasinungalingan lang pala. Manahimik ka nga. Mali lang to. Tama. Kung gayon, kami, ay aalis na. Tigil. Su Linfeng, ano pa ang gagawin mo? Ang sinabi mo kanina, ay ilan lang sa mga walang hiya ng Kiao family na ginawa ninyo. Marami pang ibang bagay na hindi pa nalulutas. Anong ibig mong sabihin? Tinanggihan mo na ako sa harap ng sandamakmak na tao. Ano pa ang gusto mo? Paano ngayon? Siyempre, bayaran ng danyos. Dapat magbayad ng kapalit. Dapat magbayad ng presyo. Bagaman sinaktan ko siya, pero tinanggihan mo na rin ako sa harap ng ang pagtanggi sa akin. Ako, ang dakilang panganay ng pamilyang Kiao. Wala na ba akong mukha? Talaga ba? Kung gayon, sa tingin mo, sinira niya ang heirloom ng pamilyang Lin, at sinira ang aking engagement party. Paano babayaran ang utang na ito? Ano pa ang gusto mo? Isang lumang relo lang naman yan. Magbigay ka ng presyo. CJ, ang relong ito, noong nakaraang taon sa tinasa sa Christie's auction. Ang pagtataya noon ay 120 milyon yuan. Paano mo ito babayaran? Magkano? Itong lumang relo, paano nagkakahalaga niyan? Mama,
Papa. Para na tayong ibinenta, wala tayong ganyang pera. So Lin Feng, hinabol mo si Nian Ro ng 10 taon. Hindi mo na ba maalala ang dati? CJ, kung ganyan ang usapan, bibigyan kita ng suhestyon. Anong suhestyon? Bagaman sinasabi, kayong apat ay magkakasabwat. Pero itong relo, si Kiizyo ang sumira. Hindi ba may sariling kumpanya ang pamilyang Ki? Paano kung ganito? Hatiin nyo ang responsibilidad, kalahati bawat isa. Hindi totoo yan. Tinutulungan ko si Nian Ro. Ang pagkuha ng hustisya ay isa lang. Pero hindi ko sinabi sa iyo na manira ng gamit na... Tita, ano po ibig ninyong sabihin? Mama, paano mo nagawang sabihin yan? Si Yishu ay tumutulong din para sa atin. Tumahimik ka. CJ, tinutulungan mo ang pamilya namin. Pero hindi naman kita pinayagan na manira ng gamit. At saka, sino mang sumira, siya dapat ang magbayad. Tiethe, Mama, sinaktan mo ako. Dahil ang pamilya nyo, Kiao, ay walang hiya muna. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Kiao Nian Ro, ikaw din, sa tingin mo, ako ang magbabayad ng relo? dahil ikaw ang sumire nito. Tama lang na ikaw ang magbayad. Kiao Nian Ro. Kahit na mabuti ako sa'yo, ganito pala ang ganti mo. Ano bang sinasabi mo? Ikaw ang laging nakadikit sa akin. Hindi naman ako ang pumilit sa'yo na laging sumunod sa akin. Siyempre, nakikita mo ang yaman ng pamilya namin. Kaya ka dumidikit kay Nian Ru. Ngayon na may nangyari at pinapasagot ka. Ganito lang ba ang kaya mo? Sayang lang ang pagmamahal ni Nian Ru. Sa'yo na wagas. Tama ang sinabi ni Mama. Dati naman, maayos tayo. Ngayon na may nangyari, dapat kang kumilos na parang lalaki. Umako ka ng responsibilidad. Maganda ang sinasabi mo, hindi lang yan 100 piso, 1,000 ay parang 100 milyon. Paano ko mababayaran yan? Yishu. Dati, Yishu, hindi mo naman ako sinasaktan. Hangal, pinrotektahan ka niya dati dahil may halaga ka pa noon. Tama na, nag-aaway na kayo ng matagal. Naisip niyo na ba kung paano magbabayad? Su Xiao, alam mo rin, ang relasyon ko sa pamilya Kiao ay dahil sa kanila. Kung wala sila, hindi ko magagawang manay. Alam mo na ngayon, bakit noon ka pa? Kung hindi dahil sa inyo, parang langaw kayo, nakakadiri rito. Ang maayos kong engagement, nagulo ng ganito dahil nagawa na ang mali. Dapat pagbayaran na. Yizhao, tumayo ka na. Nakakahiya ka rito. Hindi ba sabi mo, hindi kayo muyuko para sa 1 kilong bigas? Lumayas ka. Kung hindi dahil sa inyo, paano ako nakagawa ng gulo? Boss Su, alam ko na pong mali. Bigyan mo ako ng chance. CJ, kung hindi magbabayad, sa kulungan ka na, kausapin mo ang hukom. Ipaaresto mo sila. Opisyal, ako ang tumawag. Nandito ang tao. Boss Su, bigyan mo ako ng chance. Boss Su, ayokong makulo. Alam ko na pong mali. Boss Su. Hindi lang siya. Pati ang pamilya niya. Hindi lang sila nanaki sa kasintahan ko. Pati kagabi rin, pinilit akong pumirma, kontrata ng shares. Kayong lahat dito ay makakapagpatunay. Makakapagpatunay kami. Kanina, yung 4. Paulit-ulit sinaktan si Emali. Kagabi, pinilit din nila si Boss Su sa kontrata. Oo, sila nga. Opisyal, ito ang ebidensya. CJ, kayo, sumama kayo. Opisyal, isang malaking misinterpretasyon. Siya ang manugang ko. Ito ay lipunang batas. Hindi ka pwedeng manakit. Su Linfeng, paano mo sila pinahuli? Sinaktan niya ang kasintahan ko. Pinilit niya pumirma ng kontrata. Hindi na ba sapat para ipaaresto ko sila? Hindi dahil lang. Hinabol mo ako ng 10 taon. Ayokong pakasalan ka, kaya nahihiya ka. Sige. Ibibigay ko na lang. Opisyal. Ngayon, sinira na naman ang tindahan. Singsing na 3 milyon. Su Linfeng, Binibining Kiao, may oras ka pa para mag-inarte. Mas mabuti pa, humanap ka na lang ng paraan para makabawi. Ginoong pulis, ang lahat ng ebidensya ay nailipat na sa inyo. Kung wala na kayong ibang kailangan, aalis na kami. Tara na. CJ, Su Linfeng, aalis ka na. Paano na ang mga magulang ko? nga. Nabaon sa utang o makukulong. Lahat yan ay bunga lang ng sarili nilang gawa. Linfeng, alam kong sa puso mo ay mayroon pa rin ako kahit para sa akin lang. Patawarin mo na ang magulang ko. Pakiusap lang. Okay, matanda na sila. Hindi sila pwedeng makulong. Linfeng, Binibining Kiao, mga ganap na silang adulto. Mas mainam kung magtabi ka na lang ng dangal. Linfeng, Su Linfeng, Su Linfeng. Naku po, ang engagement party na ito, nagkagulo ng ganito.
Hugh, huwag ka nang magalit. Magkakaroon ulit tayo niyan. Okay lang po yan, Tito Sue, basta't magkasama ang dalawang pamilya. Sapat na ang magkainan. Mahal na Ginoo, ayos na ang litrato. Hindi ba't yung litrato ko yun? Naayos mo na. Sabihin mo muna sa akin, saan mo nakuha ang litrato? Ito, hindi ba't anak natin to? Litrato noong bata pa siya. Ay, nga pala. Naaalala ko ang litratong ito. Noong nasa elementarya siya, laging nakalagay pagkatapos, nang lumipat ng ilang beses, nawala. Phew, saan mo nakuha ang litratong ito? Posible kaya, ibinigay mo ito sa akin. Ako, Eh, ibinigay ko sa'yo. pag-isipan mong mabuti. Oh, noong bata pa ako, mayroon akong kaibigang napakabuti. Maya-maya ay lumipat na siya, ngunit lalaki siya, di ba? Kailan ko ba sinabi sa iyo na lalaki ako? Pero noon, mahaba ang buhok mo tulad ng sa akin. Iyon ay dahil hindi mo lang naintindihan. Kaya pala sabi nitong dalaga, di siya magpapakasal. Kaya pala, mayroon siyang taong kinikimkim sa puso. Ito ang pinakamaganda. Nag-alala kami noon na baka hindi sila magkasundo. Paano naman sila hindi magkakilala? Malinaw na sila ay magkasintahan noon pa. Mga kapamilya, iminumungkahi ko, para sa kinabukasan ng dalawang bata, mag-toast tayo. CJ, Nagkakagusto ang dalawang bata. Iyan ang pinakamahalaga. Plano kong, sa pagpapakasal nila, ibigay sa kanila ang kumpanya. Sila na ang mamamahala. walang problema. 2 taon na akong nag-aalala dito. Ngayong ayos na, ibigay din natin ang kumpanya kay Q. Para sa amin, pwede na kaming mag-travel. Naku, huwag na kayong pumili. Ayoko ring malugi ang kumpanya. Kung may sisisihin, si Su Linfeng na walang hiya. Siya ang sumira sa akin. Kung pera ang habol, kunin niyo sa pamilya Su. Lahat kasalanan mo, wala kang kwenta. Siguradong sigurado na. Paano pa nangyari na, may umagaw pa sa gitna? Pa, bakit mo ako sinisigawan? Nalinlang ko siyang pumirma. Sabi niya di na itutuloy, di na nga, ano pa bang magagawa ko? Kasalanan lahat ni Linz kung hindi dahil sa kanya. Matagal na nating nakuha sa ang kalahati ng yaman. Save. Baka may naniningil na naman. Huwag kang magbukas. Huwag. Mga maniningil, may kumakatok pa. Sino ba yan? Tiyo, ako po ito. Jeez, how? Naging ganito na ang pamilya namin. Bakit ka pa nandito? Nienro, huwag ka nang magalit. Ang ating dalawang pamilya, bakit naging ganito? Lahat dahil kay Su Linfeng na isumpa. Ano pa ang saysay niya? Hindi ba't nalugi na rin na? Tiyo, narito ako para sa usaping ito. Anong tulong ang maibibigay mo? Hindi natin kayang labanan ng Su sa Yunjo. Ngunit mayroon. Sino? Ang pamilya Xiao sa Minjo. Magpapakasal na si Lin Zaiyo kay Su Linfeng. Inimbitahan din ng lahat sa Yunjo Chamber. Yang Master Xiao, alam kong malalim ang pagtingin mo kay Lin Zaiyo, kaya naman lumayo ako para ipaalam ito sa'yo. Kung hindi dahil dito, nasa dilim ka pa, samantalang nag-i-invest ka pa. Hindi ba ang sabi mo, ang anak mong babae ay nakipag-engage kay Su Linfeng? Ano na naman ito? Ginoong Xiao, ayaw din namin ito. Itong si Su Linfeng, 10 taon niya hinabol ang anak ko. Nakapirma na ako ng kontrata sa kanya. Sino ang mag-akalang kinabukasan? Biglang lumitaw si Lin Q. Si Lin Qiyu, ang paglitaw niya ay maliit na bat, nakakaapekto sa iyong impluensya. Malaking bagay ang pagpasok sa Yunjo. Tama po, Ginoong Xiao. Si Su Linfeng talaga, ang ating malaking plano, na bulabog lahat. Ang akala ko kasi, makuha ang kalahati ng shares nila, para pantay na tayo sa kanya. Tapos kayo sa likod, magsusulong pa, pumasok sa Yunsu business. Malapit na, ngunit ngayon. Hindi nyo alam kung si Su Linfeng, kanino magpapakasal, tapos nalugi pa kayo sa kanya. Ginoong Xiao, sumusumpa ako. Si Su Linfeng, talagang hinabol ang anak ko ng 10 taon. Sino ang mag-akalang siya ipabago-bago? Iniisip mo bang tanga ko? 10 taon hinabol. Tapos, yung iba, si Lin Qiyu ay nagpakasal sa kanya. Hindi ba sila nag-uusap o nakikipagtalastasan? Mula umpisa hanggang dulo, wala kayong alam. Kami talaga, wala kaming alam. Nga. Paalisan ko kayo, lumabas kayo.
Ginoong Xiao. May iba pa kaming lakad. Sabihin mo na, ano na, bilasan mo. Ginoong Xiao. Nakikiusap ako, tulungan mo ako, ang ari-arian ng kumpanya ko, sinusubasta na, basta iligtas mo ako, tutulungan talaga kita, pumasok sa Yunsu business. Ginoong Xiao, ikaw po. Walang kwenta. Ginawang parang aso ni Su Linfeng. Dati, akala ko talaga, kaya mong ibagsak ang pamilya nila. Ngayon gusto mong iligtas ko ang pamilya ninyo. Pangarap mo lang yan. Hindi po, Ginoong Xiao, mali ang sinasabi niyo. Ano man ang sabihin niyo, nagsiserve din naman ako sa inyo. Anong tingin mo sa sarili mo? May gana ka pang sabihing naglilingkod ka sa akin. Paalisin ninyo. Paalisin ninyo silang lahat. Teka, hindi. Maaari na po kayong umalis. Hindi rin pumayag tumulong ang pamilya Xiao. Tapos na talaga tayo nito. Kasalanan mo lahat. Anong masamang ideya ang naisip mo? Hindi nakuha ang pera, tapos napasama pa. Hay nako, tama na. Huwag na kayong mag-away. Yi Zhou, hindi ba ito rin para sa pamilya natin maghanap ng paraan? Kinakampihan mo pa siya, di ba? Nakikita lang niya na gusto ka ni Su Linfeng. Mag-invest sa pamilya Kiao natin, kaya ka lang niyang niloloko. Yi Zhou, totoo ba ang sinabi ni Mama? Talaga, mahalaga pa ba yan ngayon? Ang mahalaga ay paano may iligtas ang ating negosyo. Pero tama ang sinabi ng nanay mo. Siguradong may gusto sa'yo si Su Linfeng. Paano magiging posible yan? Malapit na siya magpakasal kay Lin Qiyu. Bakit hindi posible? Isipin mo, sa 10 taon, ilang bagay binigay niya. Kung hindi kanya gusto, paano niya gugugulin ng oras at pera? Kung ngayon, may pag-asa pa kahit kaunti. Ang tanging paraan na lang, ang tanging magagawa ay lumapit ka kay Su Linfeng. Ito. Ginoong Su, binabati kita sa pagtanggap ng negosyo ng pamilyang Su. Senior Su, pinamamahalaan mo ang pamilyang Su. Nangangahulugan ba ito? Si Miss Lin ay mamamahala sa pamilya Lin ng Minjo. Sa gayon, magme-merge ba ang kumpanya ng Su at Lin? Huwag munang mag-alala ang lahat. Ang ating investment reception ngayong araw ay ginaganap dahil dito. Ang kumpanya ng Su at kumpanya ng Li ay malapit ng magbuklod. Sa gayon, inaanyayahan namin ang lahat na makipagtulungan para sa kapwa pakinabang. Kung gayon, mauuna akong pumirma sa'yo ng 5 taong kasunduan. Hoy, 10 taon ako, 15 taon. Ako rin, 15 taon. Huwag munang mag-alala ang lahat. Ang susunod kong pag-uusapan ay ang komersyal na plano ng aming pamilya para sa 5 taon. Pagkatapos niyong marinig ito, ay saka kayo magdedesisyon kung makikipagtulungan sa aming pamilyang Su. Ano pa ang sasabihin? Kami ay nagtitiwala sa'yo, Jisoo. Oo, nagtitiwala kami sa lakas ng pamilyang Su. Oo, nagtitiwala kami kay Jisoo. Nagtitiwala sa lakas ng pamilyang Su. Kiao Nianru, anong ginagawa mo rito? Binibini Kiao, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't ito'y nung mga nakaraang araw? Si Kiao Nianru ba ang pinalayas ng pamilyang Su? Bakit siya nandito na naman? Naka-wedding dress pa siya. Kina-engage lang sina Binibining Lin at Ginoong Su. Dumating siyang naka-wedding dress para agawin ng lalaking ikakasal. Kiao Nianru, ano ba talaga ang gusto mo? Sino ang may gawa nitong sound system? Patayin mo nga ito. Lin Feng, alam kong mayroon ka pa rin sa puso mo. Kiao Nianru, nasabi ko na sa'yo, malapit na akong ikasal kay Xiu. Umalis ka na rito. Hindi ako naniniwala. Kung hindi mo ako mahal, bakit noon binigay mo ang mga ito sa akin? Biao. Dalhin mo siya palayo. Lin Feng, Bitawan mo ako. Lin Feng, pakinggan mo ako. Alam ko, noong una, labis kang nadismaya sa akin, ngunit umaasa ako dahil noon, nagustuhan mo ako. Kaya mo bang patawarin ang mga pagkakamali ko? Patawarin ka. CJ, Ikaw, pinatawad mo na ako. hindi mo ba hiniling na patawarin kita? Hindi na ako galit sa'yo. Pwede ka nang umalis. Paano ang kumpanya ng mga magulang ko? Biao, utang ng mga Kiao at Ki, nabayaran na ba? Ginoo, ang mga Kiao at Chi ay bangkarote na. Ang ilang ari-arian ay binibenta, kulang pa ng kaunti. Siguraduhing pabilisin ng legal. Hindi na ako galit sa'yo. Sapat na ang magbayad kung nagkamali ang pamilyang Kiao. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ano pa ang gusto mong sabihin? Para hindi ko na usigin ang inyong pamilya. Para pakawalan ko ang iyong mga magulang. At si Kiezio. Hindi pwede. Pinatawad mo na ako.
Bakit kailangan mo paring habulin ang mga ito? Mukhang, hindi mo pa rin alam na mali ka. Nag-aalala ka lang dahil, ang mga pamilyang Kiao at Ki ay malapit nang bumagsak. Hindi ganoon. Hindi. Abiyaw, dalhin niyo siya. Huwag kayong lalapit. Kiao Nianru, ano ang gagawin mo? Su Linfeng, nakipagmakaawa na ako sa iyo. Bakit mo pa rin ako pinipilit? Gusto mo bang ipabankrupt ako at makulong mga magulang ko para sumaya ka, di ba? Ibaba mo muna ang kutsilyo. Mag-usap tayo ng maayos. Maayos. Kung gayon, ano ba ang ginawa ko kanina? Kiao Nianru, nababaliw ka na ba? Bakit mo pinutol ang sarili mo? Gamit ang kutsilyo. Ipinakikita ko sa lahat kung paano mo ako saktan. Binibining Kiao, kumalma ka. Kahit na galit ka, hindi dapat isa panganib ang buhay para pagsisihan nila. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa iyo, manugang na ako ng pamilya Su ngayon. Ang dahilan kung bakit ako nagkaganyan ay kasalanan mong lahat. Tigilan mo yan. Ginoong Su Linfeng, kailangang bawiin mo ang demanda laban sa magulang ko. Magagawa mo ba ito? Ginoong Su, pumayag na muna kayo. Usapan natin mamaya. Hindi pwede siyang mamatay sa reception. Napakasamang pangitain. Linfeng, baka dapat pumayag ka muna. Baka masaktan niya ang sarili niya. Ayaw ko sa paalitang pangako. Mag-video ka. I-post mo online na hindi mo na papanagutin ang magulang ko. Kung hindi, magpapakamatay ako rito mismo. Binibining Kiao, unang ilapag ang kutsi. Maaaring may mamatay nito. Gusto kong mamatay dito para malaman ng lahat ng kakampi ng pamilya sa hinaharap ang dakilang ginoong sa sariling reception. Ang pumatay sa sariling nobya. Ginoong Su, magsalita ka na. Itong magandang pagtitipon para sa investment, hindi pwedeng masira lang ng isang babae. Su Linfeng, hahayaan mo ba talagang mamatay ako rito? Sigurado ba to? Maganda ang paraang ito. Isipin mo, sa lahat ng taon mong kasama si Su Linfeng, may nagawa ka na bang hiling sa kanya? Lumapit ka at umiyak ka sa kanya. Malulungkot siya para sa iyo. Nga, mag-iyak, magwala, walang lalaking makakatanggir yan. Paano kung hindi siya pumayag? At sa kanarian pa si Lin Qi? Hindi niya hahayaan. Napatawarin tayo ni Su Linfeng. Nako, pag pumunta ka, magdala ka ng kutsi. Nay, gusto mo akong pumatay? Anak ka talaga. Gusto lang ni nanay na takutin mo sila. Pagdating doon, sa iyong pulso, maghiwa ka ng bahagya. Si Lin Q, siya ay isang mayamang dalaga. Paano pa siya nakakita ng ganito? Tiyak na hindi niya pipigilan si Su Linfeng. Abiyaw, ibigay mo sa akin ang panindig. Su Linfeng, mamamatay na ako. May gana ka pang manigarilyo. Gusto mong mamatay? Sige, mamatay ka na. Linfeng. Ito. Hindi ko napansin noon pa man. Ginoong Su, ang lupit mo pala. Su Linfeng. Gusto mo ba talaga ako mamatay dito? At Kung gusto mong mamatay, di mamatay ka. Abiyaw, tumawag ka ng pulis. At tumawag ka sa punerarya. anong gagawin ko? Siya, bakit hindi niya alintana? Ang buhay ko. Bitawan mo ako. Sumugod sa investment meeting ko na may kutsilyo. Abiyaw, dalhin mo siya agad sa istasyon ng pulis. At ipademanda mo siya sa legal team. Panganib sa pampublikong kaligtasan, pagbabanta at tangkang pananakit. Bitawan mo ako. Su Linfeng, mamatay ka sana ng malagip. Talaga? Hihintayin ko. Su Linfeng. Ang yabang mo naman. Yizhao. Yizhao, dumating ka rin para iligtas ako. Su Linfeng, ikaw na lalaking manloloko, napanood mo lang, na mamatay si Nianru dito. Sino ka? Okay lang kung hindi mo ako kilala. Kiyo. Pakikilala mo ako. Linfeng. Siya ay taga Minso Chamber of Commerce. Xiao Bufan. Xiao Bufan. Xiao Bufan. Ang pangalang Xiao Bufan. Parang pamilyar. Kayong mga walang alam. Siya ay ang presidente ng Minjo Chamber. Xiao Bufan. Kaya pala pamilyar. Siya pala, ang tinaguriang business prodigy ng Minjo. Habang bata pa, nagtayo ng kumpanya sa abroad. Tumulong sa pamilya Xiao, ang young master na nagpalawak ng negosyo nila. Bakit siya naririto ngayon? Makikipag-partner sa pamilya. Chiyo. Namimiss mo na ako, di ba? Kiyu, anong problema nito? Niligawan niya ako dati. Anong niligawan? Kami ay magkababata. Maliban noo, pinilit ako ni Papa na mag-aral sa abroad. Hindi ba tayo laging magkasama? Si Young Master Xiao ay para kay Lin Chiyo. Hindi ba ang sabi, si Miss Lin ay taimtim sa budismo? Bakit may isa pang karibal sa pag-ibig? Su Linfeng.
Hiwalayan mo na si Lin Chiyu. Kung hindi mo malalaman paano ka namatay. Ang bastos, paano ka nagsasalita kay Young Master So? Labanan ako, pagtanggi ng mga upstream partner, at pagtakas ng mga downstream. Ang pamilya So ay babagsak lang. Hindi naman ganyan ka-brutal. Tama. Xiao Bufan, ano ba talaga ang ibig mong sabihin ngayon? Anong ibig kong sabihin? Hindi mo alam. Ngayon, sasama ka sa akin. Kung hindi ang pamilya Lin, ay tatanggalin sa Minjo Chamber. Xiao Bufan, ginagamit mo ba ang kumpanya natin para pagbantaan ako? Lin Qiyu, si Xiao ay presidente ng Minjo Chamber. Mag-isip ka muna bago magsalita. Hoy, mag-isip muna bago magsalita. Lin Qiyu, ang pamilyang So, ang maibibigay sa'yo, ay wala kundi pang matagalang kooperasyon. Sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng kalahati ng shares ng Xiao family. Ano? Kalahati ng shares ng Xiao family. Ang laki ng Xiao family ay mas malaki pa kaysa sa Su family. Mababaw. Kahit pagsamahin ng So at Lin family, wala pa rin silang kakayahan laban kay Xiao. Dagdag pa rito, isa pa ang sarili kong kondisyon. Ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng presidente ng Minjo Chamber of Commerce. Diyos ko, iyon ang posisyon ng Minjo Chamber. Lahat ng kumpanyang kasapi ng Minjo Chamber taon-taon ay kailangang magbahagi ng bahagi ng kita. Parang libreng pera na lang yan. Ito. Swerteng-swerte talaga ang Lin family. May taong handang gumastos ng ganun kalak para pakasal sa isang babae. Si Xiao Bufan na ito, mukhang gusto talaga niyang agawin ang asawa ko. Napakaderosos naman. So Lin Feng, makipagagawan kay Xiao para sa babae. Walang pakundangan talaga. Lin Qiyu, yung itsura ni Su Lin Feng kanina, nakita mo rin, di ba? Pinapayuhan kita, na lumayo ka na lang sa ganito, lalaking walang awa. Mas mabuti pa, ipagkatiwala ang sarili kay Xiao. Hindi ako sang-ayon. Bakit? Kanina ba'y totoo? Nag-alala kang sumama ako sa kanya? Anong sinabi mo? Sabi ko, hindi ako sang-ayon. Ginoong Xiao. Kung wala na kayong pag-uusapan, maaari na kayong umuwi. Ang pag-aasawa ay kailangan ang pundasyong emosyonal. Ngunit sa kasamaang palad, wala niyan sa atin. Katarantaduhan mo, marami akong ipinadalang regalo noon. Paano wala tayong pundasyon? Ginoong Xiao, ang mga regalong ipinadala mo, naibalik ko na lahat. Hindi ba sinabi sa iyo ni tagapamahalag? Yung panahong magkasama tayo, simula elementarya hanggang high school, magkaklase tayo. 10 taon kitang hinabol. Xiao Bufan, nagkakamali ka. Noon, sabay tayong nag-aaral dahil lagi mo akong hinahanap. Pero sa totoo lang, ayoko nito. Diyos ko. Si Ginoong Xiao ay isang sim pala. Anong sinabi mo? Kung matapang ka, humarap ka. Lin Ziyu. Pag-isipan mong mabuti ang sasabihin mo. Huwag mong abusuhin ang aking kabaitan. Matagal ko na itong pinag-isipan. Kung ano ang gagawin ninyo, iyan ay sa inyo. Sige. Sige. Lin Ziyu. Kung ganyan ka kawalang puso, walang pagpansin sa nakaraan. Huwag mo akong masisi kung maging bastos ako. Simula ngayon, ang pamilyang Lin ay tatanggalin sa Minjo Chamber of Commerce. Qiyu. Huwag kang mag-alala. Kinamamat pa lang ang kumpanya, bagong hawak ko. Tapos nagkaroon pa ng ganitong problema. Hindi problema. Ang pamilyang Su, hindi sakop ng Minso Shanghui. Hindi niya yan kayang kontrolin. Xiao Bufan, dahil nagawa mo na ang ganitong bagay, hindi ka na welcome dito. Umalis ka na. Anong tingin mo sa sarili mo? Anong karapatan mong paalisin ako? Mga Ginoo, alam ko, narito kayo ngayong gabi, para sa kooperasyon ng pamilyang So at Lin. Ang dating pamilyang Lin, siguro'y kaya pang makasama ang pamilyang So. Lumaki at lumakas ng magkasama. Ang kasalukuyang pamilyang So, nakita nyo na, sinong gustong magkaroon ng parehong hantungan? Ginoong Xiao, nais mo rin bang pasukin ang kalakal ng Yunjo? Syempre, kung hindi, bakit nandito si Xiao Xiao? Dito ngayong araw. Sino mang pumirma kasama ang pamilyang So, ay laban sa aking pamilyang Xiao. Ang hinaharap na kalakal ng Yunjo ay tiyak na pahihirapan ng kanyang pag-usad. Ito ang tahihinatnan ng pagtataksil sa akin. Su Lin Feng, hindi mo inaasahan to, no? Kaya mo rin pala abutin ang ganito. Hindi problema. Ang kasalukuyang negosyo ng pamilyang Su, kahit wala ang bagong kontratang ito, ay mananatiling matata. Talaga, kung ako'y mag-aalok ng mas mataas sa pamilyang So, ng presyong 10% na bilhin ng iyong mga kasosyo, makakayanan pa ba ng pamilyang So ang ganito? Ginoo, biglang tumawag si Ama. Ano ang sinabi? Sabi ni Ama, ang mga kasosyo ng kumpanya sa ibaba ay biglang nagkansela ng kontrata. Ano ang sabi mo? Sabi ng amo, mga partner ng kumpanya, biglang nag-terminate ng kontrata. Imposible naman to. Hindi ko alam. On the way na ang amo. Ha ha ha. So Lin Feng, anong paarte-arte mo dito? Di ka ba nagtatanong sa labas?
Lalaban ka sa aming Young Master Xiao. Lahat sila. Anong magandang kahihinatnan? Impossible. Paano mo inagaw ang mga partner ng Su family? Sinabi ko na. Nag-terminate ang upstream partners. Mga downstream partner, umalis na. Bukas, sa Yunzhou business, wala nang Su Corporation. Talaga? Lin Feng, bakit ka lang humahawak ng kumpanya? Ang aming downstream partners ay nag-terminate lahat. Ako. Tito, wag mong sisihin si Lin Feng dito. Gawa ito lahat ni Xiao Bufan. Tito Lin, matagal na rin. Buffon. Anong ginagawa mo dito? Sabi ni Kiyu, nag-terminate ang downstream distributors ng Su. Anong kinalaman mo dito? Binigyan ko lang sila ng counting rebates. At nakipagkwentuhan lang. Ang estratehiya ng Xiao family sa hinaharap sa direksyon ng pag-unlad. Wala na akong ibang sinabi. Ang Mingsu Chamber of Commerce ninyo, bakit kayo nakikialam sa amin? Usaping pangnegosyo ng Yunzhou. Ay sus, ang sinasabi mo, ang pagdenegosyo, syempre, kung mas malaki, mas malakas, mas mabuti. O baka naman, ang Yunzhou ay hawak na ng Su family? Buffon, alam kong sa puso mo, matagal mo nang gusto si Kiyu. Pero hindi na dapat ganito. Alam mong hinayaan mong siya pakasalan ng babae ko. Ito ang nararapat niyang kahinatnan. 10 taong ko siyang hinabol. Ikaw naman. Tapos pinakasalan mo pa siya sa isang mas mababa pa sa akin, ang Su. Hindi ba ito sampal sa mukha ni Xiao Xiao? Buffon nga. Alam kong may sama ka ng loob. Pero hindi dapat isugal ang iyong negosyo. Alam ba ito ng iyong ama? Hindi ako nagbibiro. Ngayon, akin nang papabagsakin ng Lin at Su. Ako ang pangulo ng Minzhou Business Asset. Kahit malaman pa nila, wala rin silbi. Ano ba talaga ang gusto mo? Ihiwalay mo ang anak mo kay tapusin ang kasal. At hayaan mo siyang sumama sa akin. Tay, ayoko. Tito, huwag po kayong maniwala sa kanya. Matagal na niyang nais ang market na ito. Buffon nga, sina Kiyu at Lin Feng ay nagmamahalan. Magkakilala na sila mula pagkabata. Pagdating sa pag-ibig, hindi mapipilit, tama? Sige, kung gayon, magbabaon sa pagkalugi. Xiao Xiao, kahit na kami ang may kasalanan sa pakiusap, patawarin mo itong bagong kasal. Wisit na matanda, narito na rin ang araw mo. Noong araw, pinabayad mo sila at pinakulong. Ngayon, ikaw naman ang biktima. Kayo talagang Su, nararapat lang yan. Xiao Xiao, sabihin mo na, ano nang gagawin mo? Basta't hindi mapaghiwalay, sina Q at Lin Feng, basta't mapatawad mo ang pamilyang Su. Gagawin ko ang lahat. Ano man ang iyong nais. Matandang laan. Huwag ka ng mangarap. Hay! Ngayon, para akong may oras at luwag. Ganito na lang, magtimpla ka ng tsaa para sa akin, at magmakaawa ka. Baka sakaling ako'y masaya. At hayaan ko kayong makaalis ng ligtas. Xiao Bufan. Hindi magyayari yan. Lin Feng, manahimik ka. Ibiao, kumuha ng tsaa. Bingi ba kayo? Sabi ko hayaan, mag-alay ng tsaa sa akin. Hindi isang aso ng angkan ng Su. Ikaw. Ay naku. May araw din pala ang angkan ng Su. Isang nakatatanda, nag-aalay ng tsaa sa mas bata. Ang balita bukas, ang angkan ng Su sa Yunzhou, nag-aalay ng tsaa kay Xiao ng Minzhou. Tay, ako na. Ginoo. Ginoong Xiao. Inumin po ang tsaa. Sabi ko, ang pinuno ng angkan ng Su. Ang iyong ama ang mag-alay ng tsaa sa akin. Huwag mong isipin yan. Mamamatay ang angkan ng Su. Huwag na kayong mag-away. Ako na ang magbibigay. Mag-aalay ng tsaa kay Ginoong Xiao. Tay. Ang pinuno ng angkan ng Su mismo, nagbubuhos ng tsaa sa mas bata. Ang dangal ng angkan ng Su, baka pagkatapos ngayong araw, hindi na mapapanatili. Ginoong Xiao. Maaari po kayong uminom ng tsaa. Hay! Nagbago na naman ang isip ko. Xiao Bufan. Ano pa ang gusto mong gawin? Gusto kong luluhod ka at mag-alay ng tsaa sa akin. Masyado mo akong inaapi. Lumayas ka. Tingnan mo muna ang sarili mo. Sabihin ko sa'yo, anong problema kung apihin si Young Master Xiao ang nang-aapi sa'yo? Maswerte ka pa nga. Ikaw. Anong gagawin mo? Pinuno ng suklan. Luluhod ka ba at maghahain? O bukas, babagsak ang suklan? Lin Feng. Lumayo ka. Tatay. Ang suklan ko kung ikukumpara sa mga empleyado. Ano ang silbi ng aking mukha?
Basta't luluhod ako. Makakaligtas ang suklan. Sulit na. Tatay, Tito, Young Master Xiao. Inumin niyo po ang tsa. Mahal na Ginoo. Huwag mo akong pigilan. Ang tsa na ito ay para sa'yo. Sige. Sige. May dangal nga ang suklan. Tinanggap ko ang tsaa. Tinanggap ko. Sa tsaa na ito, bakit may mga latak? Xiao Bufan. Baliw ka ba? Lahat ng tsa may latak. Oh. Nakalimutan ko. Di ako umiinom ng tsaa. Tatay. Tumayo ka. Sinasadya niya tayong maliitin. Ano naman kung paglaruan ko kayo? Kayong dalawang matanda. Bakit ako magbibigay galang? Isang tsaa lang at papatawarin ko kayo. Mangarap ka pa. Pambihira, pinagtimpla mo kami ng tsaa, kaya nagtimpla kami para sa'yo. Pinayuko mo kami, sumunod na sila sa pagluhod mo. Ano pa ba ang gusto mo? Gusto kong ipakasal sa akin si Lin Qiu. Paikop mo ang Lin Clan sa akin. Kaya mo ba? Hindi kaya. Huwag nang pag-usapan. Ikaw, talagang walang pakundangan. Walang pakundangan. Ako ang batas dito. Hindi ba? Walang paraan para maibalik ang dati. Wala nang kwenta. Ngayong araw, ang Lin Clan ay pipili lang sa Xiao o sa Su Clan. Kung hindi, mamamatay silang lahat. Bienan. Patawad. Wala na rin akong magagawa. Hindi mo ito kasalanan. Kung may sisisihin man, ang dapat sisihin ay ang kawalan ng kakayahan ng suklan. Tito, huwag po kayong mag-alala. Kahit pa bumagsak ang suklan, kami ni Lin Feng magsimulang muli mula sa wala. Hanggat buhay pa kami, may pagkakataon pa rin. Wala ka ng tsansa. Ngayong gabi, ipapaalam ko sa mga negosyante ng Minjo at Yunjo, ang Su at Lin Clan ay hindi na kukunin. Kayo, magiging palaboy na lang, manghihingi sa kalsada. Bakit kailangan ngayong gabi pa? Hindi ba pwedeng ngayon na? So Lin Feng, anong ibig mong sabihin? Sa unang pagkakataon nakita ko, may nagmamadaling maging pulubi. Kanina ko pa iniisip. Bakit siya pilit na dinidiin ang Lin Clan? At gagastos pa siya ng malaki para akitin ang suklan at mga kapartner nito. Lin Feng, ano nang ibig mong sabihin? Ano ang nalalaman mo? Ang Xiao Clan sa nakaraang buhay, ang halaga ng stocks nila sa ibang bansa ay bumagsak. Mukhang mangyayari ngayong gabi, kaya naman siya pilitin ang Lin at Xiao Clan na magsama. Q, alam mo ba? Bakit kanya pinipilit? Napakasalan siya. Bakit? Dahil ang kanilang Xiao Clan ay papalubog na ngayon. Ang kanilang Xiao Clan sa merkado nila sa ibang bansa ay bumabagsak ang stocks. Kung masakop lang ang Lin Clan, may pag-asa pa siyang makabawi. Nanguhula ka lang. Lin Feng, totoo ba ang sinasabi mo? Ang ngayon, huwag na kayong matakot sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya ngayon ay pumipilit sa inyo. Ito ay dahil ang pamilyang Xiao nila ay malapit ng malugi. Ito, imposible malaki ang negosyo ng Xiao. May ari-arian sila sa Minzhou at sa ibang bansa pa. May mga sangay. Paano nangyari na bigla silang nalugi? So Lin Feng, huwag kang Saturday dyan, kahit ang ama mo'y di maniniwala dyan. At gusto mo pang lokohin ang lahat? Sa tingin ko, ang Ginoong Su ay desperado na. Gamit na ang mga taktika. Hindi nyo kailangang maniwala sa akin, pero dapat naniniwala kayo sa ebidensya. Siyempre, hindi maaaring peke ang stock market. CJ, kung gayon pakiusap, ilabas ang inyong cellphone at tingnan niyo ang stock price ng Xiao sa ibang bansa ngayon. Anong tinitignan mo? Sinasabi ko sa inyo, sino mang maglabas ng cellphone ay hindi naniniwala sa lakas ng Xiao. Kapag pumasok si Xiao, sa Yunjo, titirahin niya muna kung sino. Kung takot kayo, sa lahat kukunin ko at ipapakita ko sa inyo. So Lin Feng, pinipilit mo ako, hindi ko sana balak, wasakin ng lubusan ng So. Paulit-ulit mong, hinahamon ng Xiao. Kung ang pagsasabi ng totoo ay pagpipilit, sige na. Sige. Ngayon, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Kung sino man ang makikipagtulungan. Sa So, ito ang kahihinatnan. Hindi ba't kinu-question ninyo ang stock ng Xiao? She is how. Ipakita nyo. Ling Feng, nagpapanggap ka lang para takutin sila.
Pero naalala ko talaga sa nakaraan ko, bumagsak ang stocks ng pamilyang Xiao. Su Liangfeng, ano pa bang masasabi mo ngayon? Iminumungkahi ko. Lumuhad ka na agad. May pag-asa ka pang mabuhay. Hindi na kailangan. Kanina pa kayabang-yabang ni Jisoo. Sa tingin ko, kapag namalo mo si Jisoo, mas marami pa kaysa karaniwan ang kanilang hinihingi. Ikaw, So Lingfeng, hindi mo ba sinabi na babagsak ang stocks ng Xiao? Ha? baka gusto mong tingnan muna. Anong patanjin tingin pa? Matatag naman palagi ang pamilyang Xiao. Ji Xiao. Mas mabuting tingnan mo. Paano kaya? Tingnan mo. Sira ulo ka ba? Bunso Xiao. Bumagsak bigla ang overseas stocks ng Xiao. Anong kalokohan yan? Hindi ako nagsisinungaling. Tingnan mo nga mismo. Ito. Paano nangyari yan? Surin Feng, ano ba talaga ang ginawa mo? Nakaraang buhay, ito talaga ang dapat mangyari. Siguro dahil aking pakikialam, kaya naantala. Xiao Gongzi, sa tingin mo ba ngayon, kaya mong isabay, sakupin ang pamilya Su at Li? Anong nangyayari? Xiao family sa abroad, presyo ng stock ay biglang bumagsak. Hindi ko rin alam. Lin Feng, alam mo ba, ano ba talaga ang nangyayari? Yung, tito, nag-aral ako sa ibang bansa dati. May mga paraan pa rin para makuha ang balita. Pero ang Xiao family nila, negosyo sa abroad ay hindi gaanong umuunlad. Dagdag pa, interes ng lahat ay hindi na ugnay, kaya kakaunti ang nagbibigay pansin dito. Hahaha, mabuti. Xiao Bufan, anong mga paraan mo pa ngayon? Kaya pala gusto mo makasama si Kiyo. Hindi na ikaw ay tunay na nagmamahal. Gusto mong gamitin ang dugo ng aming pamilyang Lin para pahabain ang buhay ng Xiao family ninyo. Nagsisinungaling ka. Kahit ang aming Xiao family sa abroad, negosyo ay mahina. Hindi ito kaya ng pamilya Su na harapin. Paano kung idagdag ang Lin family? Lin Kiyo, talagang nagpasya ka na makasama siya? Xiao Gongzi, nagawa mo na ang mga hanggang sa ganito. Huwag ka nang maglokohan. Xiao Gongzi, ano na ang gagawin natin? Tara na. Yiz Hao, aalis na lang tayo ng ganito. Ano pang gusto mong gawin? Bilasan mo na. Teka lang, Ano ang gusto mong gawin? So Lin Feng, si Ginoong Xiao ay nangunguna sa Minzi business. Anong gagawin mo? Pag-isipan mong mabuti. simple lang ang gusto kong gawin. Ang gusto ko, si Ginoong Xiao ay humingi ng paumanhin sa amin. Panaginip mo. Ako ang magpapaumanhin sa inyo. Mangarap ka pa? So Lin Feng, lumabas ka at magtanong sino sa buong bansa ang magpapaumanhin si Ginoong Xiao? Kanina lang, ang aming Su family ay nagsasagawa ng investment fair. Pumasok siya bigla, at tinakot ang mga bisita ko, para humingi ng paumanhin sa amin. Lahat ng mga bisita rito ay ebidensya ng inyong krimen. Tama. Narinig ko kanina. Ginoong Xiao, sinabi mo kanina na, sino mang makipagtulungan sa Su family, ay magkakaproblema. Ikaw, mga traidor kayong pabago-bago. So Lin Feng, ang iyong mga partner ay hindi nakikipagtulungan sa iyo. Ano ang kinalaman ni Ginoong Xiao? Hindi ba dahil sa iyong kakayahan ay masyadong mahina? CJ, kung gayon nga, kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo na lang sa hukom. Biao, tumawag ka ng pulis. Lagot, sa ngayon, kailangan ako ng grupo. Kung makulong ako, kahit hindi pa ang pagkakakulong, ang oras na masasayang ay hindi mababayaran. Sige, hihingi ako ng paumanhin. Ginoong Xiao, paano ka makakapagpaumanhin? Hindi ba nawala ang dangal ng pamilyang Xiao? Tumahimik ka, hindi ko kailangan ng sabi mo. Ginoong Su, paumanhin sa'yo. Paumanhin kung nagambala kita. Tigil. Nakalimutan mo na ba, Xiao Gongzi, na kanina mo pa tinakot ang aking mga bisita? Hindi ba sila nararapat ng paumanhin? So Lin Feng, huwag kang umabuso. Biao, tumawag ka ng pulis. Sige. Magsusorry ako. Pasensya na, lahat. Nakaabala ako sa inyo. Okay lang, Xiao Gongzi. Sa susunod, mag-ingat ka. Hindi ko akalain na balang araw, napilit ko si Xiao Gang na yumukod at humingi ng paumanhin. Sapat na ba yan? Maaari ka nang umalis. Napala. Huwag mong kalimutan ang dalawa mong aso. Xiao Xiao. Saan naman tayo pupunta ngayon? Tumahimik ka nga. Kung hindi dahil sa'yo, nasadlak ako ng ganito. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Xiao Xiao, Xiao Xiao, hindi mo ako pwedeng iwan. Xiao Xiao. Yiz Hao.
Ano na ang gagawin natin? Pinapayuhan ko kayong dalawa na unahin ang umuwi at ibenta ang inyong mga ari-arian. Para sa huli, hindi ninyo mabayaran ang mga utang. Su Linfeng. Huwag mo kaming pakialaman. Biyaw. Paalisin mo sila. Sige na, umalis na kayo. Yizhao, Yizhao. Sa wakas, tapos na ang lahat. Naging masaya ang ating pagtutulungan.